Jesus, our perfect high priest. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Jesus, our perfect high. Si Jesus ang ating dakila, perpektong pari. Okay? Tingnan natin ang Hebrews 4:14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Sa Tagalog, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Tagalog na. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. So pag-uusapan natin ang ating great high, perfect priest, ang ating pinakadakilang, pinakapunong pari. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Ano ang konsepto ng high priest? In the Old Testament times, people did not approach God directly. Alam niyo po ba, sa lumang tipan, ang mga tao hindi makakalapit sa Diyos. Kailangan nilang lumapit sa isang pari. Kapag meron kang panalangin, dadalhin mo sa pari. Kapag mayroong kang handog, sa pari mo dadalhin. So, a high priest acted as intermediary between God and sinful human beings. Dahil lahat ng tao makasalanan, hindi makakalapit sa Diyos. Kaya, ang pari ang lalapit sa Diyos para sa mga tao. Pangalawa, a priest in the Old Testament was appointed by God to offer sacrifices. Itong mga pari o saserdote, sila yung itinalaga ng Diyos. Para sila ang magdadala ng mga papuri, mga pananalangin, at mga handog in behalf sa mga tao. So, nasusundan niyo po ba ako? So, hindi lahat ay pwedeng lumapit sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay pwedeng sumamba sa Diyos. Mayroong kang panalangin, dadalhin mo sa pari. Pangatlo, ang sabi diyan, this role pointed forward to Jesus Christ, the ultimate and final high priest, who offered himself as the perfect sacrifice once for all. So ito pong mga pari sa lumang tipan, ang tinutukoy nito pointed forward to Jesus Christ. Sino si Jesus? He is the ultimate and final high priest. So yung trabaho at tungkulin ng mga pari sa lumang tipan, si Kristo ang pinapatungkulan. Next anak. Jesus Christ has fulfilled the priestly office completely. There is no need for repeated sacrifices or human mediator. So si Jesus Christ ang katuparan ng lahat ng tungkulin ng pari. Kaya wala nang kailangang mga handog. Nung araw, kapag may kasalanan ka, magdadala ka ng hayop, ibibigay mo sa pari at ang pari ang maghahandog sa Diyos para sa iyong kasalanan. Ngayon, wala nang pagpapatay ng mga hayop, tupa, kambing o baka. At iyon ay wala na rin maaring maging tagapamagitan. Si Kristo na ang ating tagapamagitan. Hindi mo na kailangang lumapit sa pari para makalapit ka sa Diyos. Si Kristo na ang ating tagapamagitan. Ngayon, ano ang pwede nating matutunan? Tatlong bagay. Number 1, Jesus fulfilled the Old Testament priesthood. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Jesus. So, ang mga pari sa lumang tipan, mga kapatid, ay anino na lamang ng kasalukuyan. Bakit? Si Kristo na ang katuparan ng lahat ng mga kaparian, lahat ng pagiging pari. Si Kristo na ang katuparan. Jesus is the fulfillment of the Old Testament priesthood. Next anak. Ang sabi dyan ay, the works of the Old Testament priest were perfectly done by our Lord Jesus Christ. Lalapit ka sa pari para magdasal. Siya ang mamamagitan sa iyo at sa Diyos. Ngayon, si Kristo na ang ating tagapamagitan. Nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi mo na kailangang dumaan sa pari o sa pastor. Makakalapit ka na sa Diyos dahil kay Kristo. Si Kristo ang katuparan
ng gampanin o tungkulin ng mga pari. Next anak, ang sabi dyan, with Christ's victory on the cross, we can now come directly into God's presence without fear. Bakit ang mga tao takot nung araw lumapit sa Diyos? Kasi alam nila makasalanan sila. At mararamdaman nila, guilty sila. Hindi sila makakalapit sa Diyos. Kaya anong gagawin nila? Lalapit sila sa pari. Ipagdasal niyo po ako. Meron po akong handog. Kayo po ang maghandog para sa Diyos. Ang mga pari ang tagapamagitan sa mga tao. Pero dahil kay Kristo, Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi diyan, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. So dahil kay Kristo, mayroon na tayong kalayaan na lumapit sa Diyos. Dooy, makakamtan natin ang kanyang habag at biyaya sa kanyang trono na wala ng takot. Bakit? Dahil kay Kristo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So Jesus is the fulfillment of the Old Testament priesthood. So si Kristo ang katuparan ng pagiging pari. Kaya lahat ng nakipag-isa kay Kristo, direkta nang makakalapit sa Diyos. Pangalawa, Jesus offered Himself as the perfect sacrifice. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Jesus. Hindi sabay-sabay, sabaw-sabaw. Ulitin natin. Ready? Go. Jesus. Okay, tingnan nyo ako. Ang significance ng priest sa Old Testament, mahalaga. Pero si Jesus ang nag-fulfill. Siya ang naging katuparan. Ngayon, ang mahalagang tungkulin ng mga pari ay ang paghahandog ng kasalanan ng mga tao para mapatawad. Si Jesus, pinulfill niya yung pagiging priest. At ang mahalagang tungkulin ng priest ang maghandog sa Diyos para sa kasalanan ng mga tao. Si Jesus dumating, hindi lamang naging pari, siya mismo ang handog. Jesus Christ offered Himself as a perfect sacrifice. Anak, next, ang sabi dyan, in the Old Testament, a lamb was sacrificed for the sins of the people. Nung araw po, sa panahon ng lumang tipan, kapag nagkasala ka, hingi ka ng tawad sa Diyos, may dala kang handog. Ibibigay mo sa pari at sasabihin mo sa pari, hingi mo ako ng tawad sa Diyos. Ito ang handog ko. Peace offering. Pag malaki ang iyong kasalanan, baka. Magkakatay ka naman. Ngayon, kung wala kang alagang tupa, wala kang alagang kambing, wala kang alagang baka, pupunta ka sa templo. Doon sa templo, may mga negosyante. May mga nagtitinda ng tupa, baka at kambing. Doon ka na bibili para may madala ka sa pari. Kaya nung dumating si Jesus sa templo, nakita niya ang daming negosyante, ang daming nagpapalit ng mga pera, pinagtabuyan niya. Bakit? Naging palengke ang palibot ng templo. Kaya sabi niya, ang bahay ng aking ama ay dapat bahay ng dalanginan. Bakit ginawa niyong lugar ng mga magnanakaw? Nung araw pala, mayroon na talagang magnanakaw. May mga korap, May mga korap na talaga. So dahil pumasok ang gain, yung pakinabang. So, sabi dyan, sa Exodus 29:38, ganito ang gagawin mong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha ka ng 2 taong, 2 tupang, 1 taong gulang at ihandog. So, mayroon pong qualification. Ilang taon ang tupa? 1 taon. Kung 2 taon, disqualified, matanda na. Kung hindi naman umabot ng 1 taon, hindi rin pwedeng ihandog. So, mamimili ka pa. At ano pa ang qualification? Dapat hindi payat. Dapat malusog. Hindi pilay. Hindi bulag. Hindi bingot. Hindi galisin. O may skin problem. Dapat makinis. Flawless. Ganun pala ang mga inihandog noon. Mayroong standard. May qualification. So, hindi basta-basta ka lang magdadala ng tupa. Pag may sakit, hindi mo pwedeng ihandog sa Diyos. Dapat malusog, mataba. Yun ang inihandog nila. Ngayon, ano ang nangyari? Dahil si Kristo ang
nag-offer ng kanyang sarili. Next anak, ang sabi dyan, Jesus, next anak, ang sabi dyan ay, the Messiah was prophesied as slaughter like a lamb. Sa lumang tipan pa, mga kapatid, hinulaan na may darating na Messiah, na siya mismo ang kakatayin. Siya mismo ang papatayin. Prophesied by the prophet Isaiah, it was fulfilled in the book of Matthew. It was more than 600 or 700 years. Ano ang hula ni Propeta Isaiah? Sabi dyan, sabayan niyo nga ako sa pagbasa. Ready? Go. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kamuntiman. Yang tinutukoy dyan na siya ay binugbog at pinahirapan, prophecy ni Propeta Isaiah referring to Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ang magiging fulfillment ng mga offerings. Siya ang perfect sacrifice for the sins of the world. Ngayon, na-fulfill ba yan? Dumating si Jesus sa mundong ito. Nakita ni Juan Bautista, chapter 1, verse 29. Ganito ang ating mababasa. Sabayan nga ninyo ako. Ready? Go. Kinabukasan, ayun. Natupad yung hula sa lumang tipan ni Propeta Isaiah. Tingnan ninyo, sabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So si Jesus Christ is the perfect sacrifice para yung ginagawa ng mga pari sa lumang tipan na kailangan maghandog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Pinulpil ni Jesus yung pagiging priest, pinulpil ni Jesus pangalawa yung pagiging handog. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Narinig mo ba sa simbahan nung araw, yung mga millennials, hindi alam yung kantang ito. Yung mga may lineal sa noo, alam tong kantang ito. Sabi nung song, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Di ba? Narinig niyo ba yan? Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa'yo nagmumula. Hirap ako. Magsitayo tayo. Parang tapos na ang misa. Peace, peace be with you. Pero alam nyo, hindi man ako palasamba nung araw, pag narinig ko yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, iba ang dating sa akin. Wala pa akong personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Pero pag narinig ko yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, parang may kapayapaan sa kalooban ko. Hindi ako nagsisimba pero memorize ko yung song. Hindi ako pala samba pero narinig ko lang, na-retain sa kalooban ko. Bata pa ako. Kaya yung mga anak, may mga anak dito, huwag niyong hayaan na ang inyong mga anak hindi na isasama sa pagsamba. Kasi tingin nyo, malikot lang, baliwala sa kanila. May nare-retain dyan. Kahit parang akala nyo baliwala, mayroong pumapasok sa isip. Ako, bata ako noon, hindi ko pinapansin. Pero dahil naririnig ko, na-retain sa isip ko. Siya ang kordero ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So,
Si Jesus, the fulfillment of the Old Testament priesthood. Jesus was the perfect sacrifice. At pangatlo, Jesus built the spiritual temple, His body. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Jesus. Pangatlong very spiritual significance po sa mga Hudyo ito. Yung pagiging pari, tinupad ni Jesus. Yung trabaho at mahalagang gawain ng pari, maghandog, siya na rin ang naging handog. Siya na ang pari, dumating sa sanlibutan ito, siya rin ang naging handog. Saan dadalhin ang handog? Very significant sa templo. Hindi ka pwedeng maghahandog kung saan-saan. Ang templo, ang pinakasentro ng community. Kaya nung araw po sa Lumang Tipan, kung titingnan niyo yung historical background ng mga Hudyo, ito yung templo sa gitna, yan ang mga tao sa paligid. Ganun ang setup. At nang dumating ang mga Kastila, pansinin nyo, lahat ng mga lumang bayan, tingnan nyo ang sentro, plaza, katapat, simbahan, palengke, munisipyo. Kahit saan kayo pumuntang bayan, nandyan ang simbahan, nandyan ang plaza, nandyan ang palengke, nandyan ang munisipyo. Diyan ang sentro. Tapos puro na bahayan. Napansin nyo ba? Ngayon may pagbabago. Halimbawa, General Trias. Puntahan nyo ang General Trias. Naroon ang simbahan, naroon ang plaza, naroon din ang palengke. Yung nakakarating dito sa bayan natin. Ngayon, may plano. Ililipat ang munisipyo. Dito na sa Mayor's Drive. Malapit na dito sa atin. Yung bagong bukas dyan na daan. Yan ang plano. Bakit? May pagbabago na sa mga yung vicinity master plan. Pero kung tutuusin, kahit saan kayo pumuntang bansa ng Pilipinas, ganyan ang setup. Simbahan, plaza, palengke, munisipyo. Sinet up yan ng mga Kastila. Para ipakita sa mga tao, yan ang sentro, simbahan. Pero ngayon, mayroon ng mga pagbabago. Hinihiwalay na ang munisipyo, hiwalay na ang palengke, nilalayo na. Bakit? Maraming budget. Maraming pera kapag may proyekto. Ay, wala akong ibang sinasabi ha. Nakakadiskaya. Talagang nakakadiskaya. O, nakakadismaya pala. Sorry, nakakadismaya. Mali pala yung nasabi ko. Nakakadismaya talaga. Okay, Jesus built the spiritual temple. So, ano yung tatlong significance? Priest, sacrifice, temple. Wala silang pwedeng pagdadalhan, hindi sila pwedeng pupunta kung saan-saan. Dapat templo. Yan ang sentro. And Jesus was the original, true, spiritual temple. Next anak, ang sabi dyan, Jesus is the true temple of God. Sabay-sabay nga tayo. Jesus. Basahin natin ang John chapter 2. Sabayan niyo ako doon sa kayang magbasa. Ready? Go. Sumagot, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, muli kong itatayo ito. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa at itatayo mo sa loob lamang. Nako, impossible. 46 years. 46 na taong tinayo ang templong ito. Tapos sasabihin mo, pag giniba, 3 araw lang itatayo mo? Impossible. Hindi nila alam ano ang tinutukoy ni Jesus. Tuloy natin ang verse 21. Ngunit, ang templong ay ang katawan. Bakit? 3 days lang, itatayo niya muli. Sabi niya, sirain niyo, gibain niyo ang templong ito. 3 araw itatayo ko. Ang tinutukoy pala niya, yung kanyang sarili. Namatay si Jesus, subalit sa 4 araw siya'y muling nabuhay. So Jesus is the true spiritual temple. Ngayon, gusto ko makita niyo to. Ang significance sa Lumang Tipan. The priest, the sacrifice, the temple. All of those was fulfilled in Jesus Christ. Tingnan natin. Next, anak. Sabi dyan, next anak. Jesus was the fulfillment of the temple of
the Old Testament. So si Kristo ngayon, ang katuparan ng templo sa lumang tipan. Paano? Ganito mga kapatid. Kapag lalapit ka sa Diyos, pupunta ka sa templo. Kapag mayroon kang ipagdadasal sa Diyos, pupunta ka sa templo. Kapag mayroon kang handog sa Diyos, pupunta ka sa templo. Ngayon, si Kristo na ang ating templo. Anong sabi ni Jesus? 14:6. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Sumagot, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang kundi dahil kay Kristo, pwede na tayo makalapit sa Diyos. Hindi mo na kailangan pumunta sa templo. Take note, hindi ko winawalang halaga ang pagpapatayo ng simbahan. Tayo nangungupahan lang. Pero nagpipray tayo na isang araw, bigyan tayo ni Lord ng lugar at makapagpatayo tayo ng ating sariling simbahan. Ang mother church natin, nagpapatayo tayo hanggang second floor. Hindi pa tapos. Ano ibig kong sabihin? Hindi natin dinidisregard ang physical temple. Pero ang pinag-uusapan natin yung totoo, true spiritual temple. Kaya ang totoong templo natin, si Kristo. Anytime, pwede kang lumapit sa Kanya. Anytime, pwede kang manalangin sa Kanya. Hindi katulad nung araw kapag mayroong dasal ang mga tao, kailangan nilang pumunta sa templo. Si Daniel, nung sila'y nabihag sa Babylonia, magpipray siya 3 times a day, bubuksan niya ang bintana kung saan paharap sa Israel. Bakit? Very significant sa kanila kung nasaan ang templo. Nang makaharap ni Jesus ang Samaritana, sabi ni Jesus, hindi, mali yan. Hindi lang sa lugar na ito, sasambahin ang Diyos. Ang sino mang sasamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, hindi lamang sa lugar na ito. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Lahat ng tao na nakipag-isa kay Kristo, hindi mo na kailangan pumunta sa templo. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, anytime nagdadrive ka, pwede kang lumapit sa Diyos dahil kay Kristo. Meron kang ihingi ng tao, hindi mo kailangan pumunta sa pari o sa pastor. Kundi pupunta ka kay Kristo, masasabi mo na ang iyong panalangin. Bakit? Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nasusundan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya tayo, kinokonek natin ang tao, hindi sa simbahan. Nilalapit natin ang mga tao, hindi sa templo, hindi sa relihiyon. Gusto natin ang tao magkaroon ng koneksyon kay Kristo na siyang totoong templo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Okay. Ayan. Okay. Napapalapit ko pala. Papasensya na, anak. Mukhang ignorante ako nito. Wala to sa mother church eh. I-recommend ko na mayroon akong gagayahin sa daughter church natin na mayroon ganito. Mukhang wala na akong hahawakan. Sino ba bumili nito? Donation ba to o may bumili? Donation? Oy, mag-donate ka sa mother church. sabay utos. Eh, no? Okay. Ano ang ating personal application? Tatlo lang din. Number 1, obedience to Christ as part of His royal priesthood. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Obedience. Because Jesus Christ is the fulfillment of the Old Testament priesthood, that's why we have to obey our perfect high priest as part of being royal priesthood. Si Jesus ang ating puno, dakilang pari. At tayo part ng kanyang tinawag na royal priesthood. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Tingnan nga natin, next anak. Ang sabi dyan, when we are united with Christ, we are now all priests of God. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, nahiroon ka ng relasyon kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. All Christians are priests of God. Ganun ba yun, Pastor? Opo. Basta't nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw ngayon ay pari. Tingnan nga natin ang 2:9.
Sabay-sabay tayo. Ready? Go. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possessions, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous, wonderful light. You are a chosen people. Kayo ay mga piniling hirang. A royal priesthood. Maharlika. Royal. Maharlikang pari. Priesthood. A holy nation. Banal na bansa. God's special positions. Itinanging pag-aari ng Diyos. That you may declare the praises of Him upang magpahayag kayo ng papuri sa Kanya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kangahangang liwanag. So, lahat po tayo mga kapatid, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Pinili niya tayo at tayo ay itinalagang bansa, mga maharlikang pari. Tapikin mo nga yung nasa kaliwa mo. Pari ka pala. Sa kanan naman, sa kanan. Sabihin mo, uy, pari ka pala. Sa ngayon, mukhang magbo-blow yung mind nyo. Parang hindi ko pa yan matanggap, Pastor. It's okay, it's okay. Basta ang mahalaga na ipaunawa ko sa inyo, when we are united with Christ, when you have union with Christ, you are now priest of God. You are considered pari ng Panginoon. At ano ang tungkulin ng mga pari? Magdeklara ng mga kadakilaan ng Diyos. Magdeklara ng mga papuri sa Diyos dahil tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag, dapat inihahayag natin ang papuri sa Kanya. Next anak. Now, we have to obey Christ's priestly work of reconciling God in man. Dahil tayo'y mga pari, susundin natin ngayon ang trabaho ng pari. Ano ang trabaho ng pari? Reconciling God to man. Ano ang mahalagang tungkulin ng pari? Tinutulungan ang mga tao, akayin, pabalik sa Diyos. Ginagabayan ang mga tao na makalapit sa Diyos. Yan ang trabaho ng pari. At tayo, bilang mga pari ng Diyos, tayo ngayon ay mayroong mahalagang tungkulin na magbalik. Tulungan ang mga tao na magbalik loob sa Diyos. Tingnan nyo ito. Sabi ng Korinto. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Ang Diyos. So nung tayo ay wala pa kay Kristo, lahat ng tao kaaway dahil sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon na ng pagbabagong relasyon na yun. Naging kaibigan tayo ng Diyos. Next anak, verse 19. Ano ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Tingnan niyo po yung hindi na tinatandaan. Lahat ng tao dahil sa kasalanan, may tanda, markado tayo sa Diyos. We are all broken image. We were created in the image of God because the full of man, lahat ng tao, markado, may tanda. Ano yun? Ayan o, may mga ikis. Sa harapan ng Diyos, lahat ng tao, ang mukha mo may ikis. Markado ka, may tanda ka na, ikaw ay makasalanan. Pero dahil kay Kristo, ginawa na tayong kaibigan. At inatasan niya kami, ipamalita ito. Verse 20, anong sabi? Kaya nga, kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo, sa pamamagitan namin, kami, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ano ang tungkulin ng pari? Tulungan ang mga tao makipagkasundo sa Diyos. Nung araw, mga kapatid, ang Israel may 12 tribes. At ang isa sa tribe ay ang tribe ng mga Levites. Sila ang pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya sa templo.
Kahit gusto mong maglingkod sa Diyos sa templo, kung hindi ka mula sa lipi ng mga Levites, hindi ka pwedeng maglingkod. Pero ito, tingnan mo, si Paul, ang sumulat dito, saang lipi si Paul o tribes? Mula sa Benjamin. Kaya gusto mong maglingkod sa Diyos sa templo, kung ikaw ay sa Naphtali, Sibulon, o Benjamin, lahat ng mga tribes, hindi ka pwede. Bakit? Meron lang pinili ang Diyos na maging pari, maglingkod sa templo. Pero dahil kay Kristo, lahat ng tao ngayon pwede nang makalapit sa Diyos at pwede nang maglingkod sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So ano ang tungkulin ng pari? Tulungan ang mga taong makipagkasundo sa Diyos. Be a priest to your family. Mga magulang, pari ka sa iyong anak. Mga tatay, pari ka sa iyong anak. Nanay, pari ka sa iyong anak. Mga anak, pari kayo sa inyong magulang kung hindi pa sila ligtas. Tulungan ninyo silang magbalik loob sa Diyos. Sa inyong mga kaklase, pari kayo. Yan ang tungkulin ng pari. Sila ay tinutulungan ng mga tao na magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, offer yourself as a living sacrifice. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Offer. Jesus offered Himself as perfect sacrifice. So ang application natin, we have also to offer our body as living. Hindi perfect. Hindi tayo perfect eh. Si Jesus lang ang perfect. Pwede i-offer natin buhay. Sabi nga po natin, living sacrifice. Next anak, ang sabi dyan ay, Jesus, just as Christ offered His life, God wanted us to offer ourselves as a living sacrifice. Si Kristo, dumating siya, ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging handog sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Siya ang kordero ng Diyos. So, we offer our lives as a living sacrifice. 12, verse 1. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. So ang totoong pagsamba, yung ihahandog natin ng ating sarili sa Diyos. Expression na lang yung umaawit tayo, sumasayaw tayo, tumutugtog tayo, nagtuturo tayo, nag-aayos tayo ng upuan, nagbibigay tayo ng ating tithes and offering. Expression na lang yan. Ang true worship, when we offer our lives as a living sacrifice. Bakit living? Bakit buhay? Next anak. Sabi dyan, the reason, letter B, the reason we must offer ourselves as a living sacrifice is to resist the present world system. Bakit nais ni Lord buhay na handog? Tingnan natin ang verse 2. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Do not conform to the pattern of this world, but be by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and ang sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world. Sa ibang version yan, do not conform to the system of this world. Sa ibang version, do not conform to the culture of this world. Na-discuss ko na minsan, ano ang kultura ng mundo? Kaguluhan, patayan, kahirapan, kasalanan, pagre-rebelde sa Diyos. Okay? Sa Tagalog, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Alam niyo yung isdang patay, nakalutang. At kung saan yung current, aano rin lang siya. Sasabay lang siya. Kasi bakit? Patay siya eh. Pero yung isdang buhay, kayang sumalungat sa current. Pag ganito yung current ng tubig, pag patay, maano siya. Conforming. Sumasang-ayon lang siya, susunod lang siya. Pero pag buhay, kaya niyang sumalungat. Ang isang Kristiyano, gusto ni Lord buhay. Marang isa lang yung buhay dito. Gusto ni Lord, buhay na handog tayo. Amen? Pag buhay ka, hindi ka kayang anurin ng sistema ng mundo. Kasi pagpatay, aanurin ka lang eh.
Pero pag buhay ka, kaya mong salungatin ang takbo ng mundong ito. Paano mo malaman na ikaw ay buhay o patay? Alam nyo ba, hindi lahat ng nagsisimba, buhay? O wag mong tingnan yung katabi mo kung patay o buhay. Hindi lahat ng pumupunta sa church, buhay. Okay, tingnan nyo muna ang katabi. Sabi, gising ka, mukhang mahalaga to, marinig mo. Malaman mo kung buhay ka o patay. Gusto nyo malaman kung ikaw ay buhay o patay? Talaga yatang patay yata. Okay. Gusto nyo malaman kung ikaw ay buhay o patay? Okay. Ganito, pag linggo, excited kang pumunta sa church. Pero kapag linggo, ay, linggo na naman, sisimba na naman. Parang, nako, may question. Ha? Okay. Pangalawa, nasa simbahan ka na. Pag ikaw ay nakukonvict ng salita ng Diyos, buhay. Pero, nagsimba ka, nakinig ka ng salita ng Diyos, pumasok dito, labas dito, parang walang nangyari. Patay. Alam niyo yung mga buhay, kahit isda, pisilin mo, magkirig sa Bisaya, magkirig. Ano sa Tagalog? Kakawag-kawag. Buhay eh. May conviction eh. Alam niyo yung taong patay na, pag hinihiwaan ng imbalsamador, wala nang galaw. Wala nang pakiramdam. Ngayon, kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, mayroong conviction sa iyo, buhay ka pa. Salamat sa Diyos, nasasaktan ka, mukhang isipin mo, mukhang pinapatamaan ako ni Pastor. O sino man yung nag-share dito. Hindi. Magpasalamat ka kung may pakiramdam ka pa. Ibig sabihin, buhay ka pa. Pero kapag ka nakinig ka ng salita ng Diyos, pumasok dito, dumaan lang dito, patay. Pangatlo, alam mo yung buhay na Kristiyano? Alam mo yung buhay nararamdaman, di ba? Naaamoy. Nalalasahan. Yung patay, wala nang pakiramdam maliban yung nagmumulto. Pero huwag kayong maniwala sa multo. Na nagpaparamdam. Ang totoong buhay nararamdaman. Sa loob ng bahay, kapag nararamdaman ka na ikaw ay Kristiyano, ng mga anak mo, ng magulang mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, nararamdaman ka, nalalasahan ka, naaamoy ka, napapansin ka. Parang ibang-iba na si tatay. Dati pala mura to eh. Ngayon, parang di ko na siya naririnig magmura. Mahina na lang magmura. Pag malaki ganito, pusit! Pag maliit, pusit. Yan. Hindi na nilalakasan ng pagmumura. Nararamdaman ng mga anak mo, ito si nanay kapag kagalit, mula umaga, walang tigil ang bibig, parang puwet ng manok. Tuloy-tuloy. Pero ngayon, si nanay parang nagbabago na. Nararamdaman. May napapansin, nakikita ng inyong mga mahal sa buhay. Amen? Buhay. So nararamdaman niyo na kung ikaw ay buhay o patay? Ano ang buhay? Mayroong nakikitang pagbabago. Amen? Pagpatay, wala nang pagbabago. Okay. Next. Last. Observe holiness, for you are the temple of God. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Observe. Next, anak. Ang sabi dyan, because of our union with Christ, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, we become His temple. Jesus is the true spiritual temple, and we are part of His temple. Tingnan niya natin, 1 Peter chapter 2, verse 5. Ready? Go. Tulad, buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan na Jesucristo. Ang sabi diyan, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. So alam natin, ang pinakamahalagang templo, si Jesus. He is the true spiritual temple. At tayo ay naging bahagi ng templo. Part tayo ng templo. Next, anak. Kaya, sabi dyan, next. Because we are God's temple,
We must not violate His standards of living. 1 Corinthians 6, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So take note. Nung sinabi ni Lord, gibain niyo ang templong yan, itatayo ko ng 3 araw. Hindi alam ng mga Hudyo, kausap niya, na yung katawan niya ang tinutukoy. Ngayon, tayo nakipag-isa kay Kristo. Ang totoong templo na tinatahanan ng Espiritu ay ikaw mismo, ang katawan mo. At ang katawan natin ay hindi atin. Pag-aari ito ng Diyos. Bakit? Nagsanak. Verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Ano ang pinambili? Ginto? Pera? Hindi. Hindi pilak o mamahaling bato, kundi ang kanyang dugo. Ang kanyang buhay naging alay sa krus. Kaya, sabi diyan, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Mga kapatid, ang inyong bahay, kapag mayroong nagsabing, papasyal ako sa bahay mo, mahalagang tao, anong gagawin nyo? Ha? Maglilinis. Liligpitin lahat ng kalat. Pag maayos na at ligpit na, ano pang gagawin ng iba? Magpapabango. Mag-i-spray, gusto niyang amoy palayan, mag-i-spray siya ng amoy buki lang. Sarap pa. O di kaya, amoy dalampasigan. Di ba? O kung anong amoy. Bakit? Kasi gusto mo, hindi lang maayos at malinis. Gusto mo mabango. Bakit ayaw niyong lumapit sa taong grasa? Hindi niyo naman naamoy, pero ayaw niyong lumapit. Isip niyo mabaho. Bakit? Marumi. Hindi nyo pa naamoy, pero dahil marumi, alam nyo agad mabaho. Pwedeng maging malinis at maayos, pero mabaho. Kaya ang ginagawa, nagpapabango. Maayos naman at malinis, pero mabaho. Alam nyo bang maraming Kristiyano, pag tiningnan mo, maayos naman at mukhang malinis, pero pag nilapitan mo, mabaho. Ay, mga kapatid, wag lang tayong tingin lang mukhang malinis at maayos ha. Sana pag nilapitan tayo, mabango, hindi mabaho. Hello, sana. Naka ano ba to? Live ba tayo? Sana pag nilapitan ka, hindi ka lang mukhang malinis at maayos, kundi mabango. Maraming Kristiyano, mukhang malinis lang at maayos, pero pag nilapitan mo, mabaho. So, wag lang panlabas, ha? Wag lang mukhang malinis, ha? Dapat mabango. Gusto ni Lord, dahil ang katawan natin, hindi atin. Gamitin natin ito para maparangalan siya. Maaring sabi ng iba, Pastor, malaya naman akong gawin sa gusto ko, katawan ko to. Tandaan, hindi na sa'yo yan. Basta't nakipag-isa ka kay Kristo, yung katawan mo, hindi na yan sa'yo. Pag-aari na ni Lord. Kaya anong sabi? Next, 23. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng nagpapasaya sa'yo, makakabuti sa'yo. Ulitin ko. Patapos na ako. Andiyan pa ba kayo? Hindi lahat ng nagpapaligaya sa iyo, sa sarili mo, sa katawan mo, makakabuti sa iyo. Drugs. Hay, parang naglalakad ka sa cloud 9, pero hindi makakabuti sa iyo. Mga vices. Masarap sa pakiramdam, sa feeling, pero hindi makakabuti sa iyo. Hindi rin lahat ng magpapasaya sa iyo, magbibigay luwalhati sa Diyos. Tandaan, ang katawan mo hindi na sa iyo. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Kaya, anong sabi sa 31? Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. So, you eat or drink, do it all. Ano man ang iyong ginagawa, kumakain o uminom, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang ating naging
Pag-aaral ngayong umaga, buod natin. Number 1, ready, go. Jesus. Pangalawa, Jesus. Pangatlo, Jesus built. Ano ang ating naging application? Application yan, hindi learning. Application, obedience. Pangalawa, offer. At pangatlo, observe. Tayo tayong lahat. Bago sa conclusion, ano ang ating conclusion? Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Believe. Sampalatayanan natin na si Kristo ang ating dakilang pari. Pwede na tayong lumapit sa Diyos anytime. Hindi na tayo dadaan sa kanino man. Pati yung mga padalangin nyo, isipin nyo, lahat ng prayer nyo, dadalhin nyo sa akin. Wala na akong tulog. Pero tayong lahat, dahil kay Kristo, pwede na tayong lumapit sa Kanya at siya ang ating dakilang sacrifice. Pangalawa, sabay-sabay tayo, through our perfect high priest, Jesus Christ, we can come boldly to His throne with confidence. Dahil kay Kristo, malaya na tayo. Huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos. Makakalapit tayo dahil kay Kristo. Pangatlo, ready, go, learn. Matuto na tayong mamuhay bilang mga pari. Anong pari? Tungkulin natin ang magpuri sa Diyos. Trabaho yan ng pari. Ano ang tungkulin ng pari? Manalangin. Mag-pray tayo. Lagi na tayong lumapit sa Diyos. Ano pang tungkulin ng pari? Sumunod araw-araw. Pang-apat, ready? Go. Have for others with. Ano ang trabaho ng pari? Pinagdadasal ang mga tao na makalapit sa Diyos. Kung mayroon pa kayong mga mahal sa buhay, magkaroon tayo ng puso na ipagdasal sila. Maaring magulang mo yan, kapatid mo, anak mo, asawa mo, pamangkin mo, tito, tita. Ang tungkulin ng pari, nagdadasal sila upang ang tao'y makabalik sa Diyos. Tungkulin din natin ngayon, ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Maranasan nila ang habag at pag-ibig ng Diyos. And panglima, ready, go. Let ourselves reflect nawa ang buhay natin, mahayag ang kagandahan ng pag-ibig, grasya ng Diyos at ang kanyang kabanalan makita sa buhay natin. Ang katawan natin, hindi atin. Sa Diyos ito. Tayo ang totoong templo ng Diyos. Nawa mahayag ang kabanalan ng Diyos. Sa inyong cell group, pwede niyong pag-usapan ito. What does it mean to offer ourselves as a living sacrifice? Sa mga may cell group, ang PowerPoint, kunin niyo po sa multimedia. Ano ibig sabihin? Na ang buhay natin, ialay natin ang buhay na handog sa Diyos. Mayroong song bilang panalangin ng ating mga puso. Awitin natin ang song na ito. You are
from your heart. You alone. You alone are my strength, my shield. to you alone may my spirit You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. and I long To worship Thee, and I long to worship Thee. taas natin ating mga kamay. Panginoon, kayo ang aming lakas, kayo ang aming kanlungan, kayo ang aming kalakasan, kayo ang lahat-lahat sa amin, kayo ang aming buhay. Kayo po ang aming dakilang pari. Anytime pwede kaming makalapit sa Diyos. Kayo rin ang aming naging dakilang handog, perfect sacrifice sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At kayo rin ang aming templo. Anytime pwede kaming lumapit sa iyo, Panginoon, sapagkat kayo ang templo. Ngayong araw, Lord, salamat sa mga kapahayagan na kami ay maging masunurin dahil kayo ang aming pinakadakila, punong pari. Kami tinalaga mo bilang pari sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase. Tulungan mo rin po kami, Lord, na ang aming buhay, we offer ourselves as a living sacrifice. Maging buhay kami sa iyo para hindi kami mag-conform sa mundo, Panginoon, kundi kami maging masunurin sa iyo. Tulungan mo rin po kami, Lord, na ang aming buhay ay maging templo. We are your temple.